Pinalayas ako ni Doña Griselda sa gitna ng bagyong humahampas sa aking dignidad. Habang hawak ko ang aking tiyan at nanginginig sa ginaw, narinig ko ang kanyang huling hatol na tila kulog na dumurog sa aking pagkatao. Wala kang puwang sa buhay ng anak ko, Laya. Isa kang kahihiyan at pabigat. Ang akala nila, wawasakin ako ng gabing iyon at tuluyan ng maglalaho sa dilim. Pero nagkakamali sila dahil sa bawat patak ng ulan na humalo sa aking mga luha. Isinilang ang isang inang handang sunugin ang buong mundo para lang mabuhay ang kanyang anak. Kalimutan mo na ako. Hindi ko kayang maging pabigat sa pangarap mo. Pinalaglag ko na ang bata. Iyon ang mga salitang nakasulat sa liham na hindi ko kailanman isinulat. Ngunit iyon ang nagtakda ng aking kapalaran sa nakalipas na 6 na taon. Ang kasinungalingang iyon ang naging pader na naghiwalay sa akin sa lalaking minahal ko ng higit pa sa aking sarili. Sa kasalukuyan, malayo sa marangyang mundo ng mga Alcaraz, nakaupo ako sa sahig ng aming maliit na barong-barong sa tondo. Ang bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero ay lumilikha ng ingay sa tuwing binabayo ito ng malakas na ulan. Tila nagpapaalala na walang ligtas na lugar para sa mga taong tulad namin. Binibilang ko ang mga baryang nakakalat sa ibabaw ng banig. Kulang na kulang pa ito para sa maintenance medicine ni Kislap. Ang amoy ng pritong tuyo mula sa kapitbahay ay sumusuot sa mga siwang ng dingding at naramdaman ko ang paghilab ng aking sikmura dahil sa gutom. Ngunit mabilis kong ininom ang isang basong tubig upang linlangin ang aking tiyan. Nay, kain na po tayo. Ang mahina at garalgal na tinig ni Kislap ang pumukaw sa aking diwa. Lumingon ako sa kanya. Ang aking anak, na may mga matang singlalim ng gabi, ngunit may ningning ng mga bituin, ay nakahiga sa manipis na foam. Ibinubulsa ko ang mga barya at ngumiti ng pilit. Pilit na ikinukubli ang hapdi sa aking dibdib. Inihain ko sa kanya ang maliit na mangkok ng lugaw na may kaunting asin. Kumain na si nanay kanina sa palengke. Nak, ubusin mo yan ha. Kailangan mong lumakas. Pagsisinungaling ko habang hinahaplos ang kanyang pawisang noo. Ang init ng kanyang balat ay tila apoy na tumutupok sa aking pag-asa. Humigop si Kislap ng sabaw, ngunit huminto siya sandali at tumingin sa akin ng diretso. Ang kanyang 6 na taong gulang na isipan ay tila mas matanda pa kaysa sa kanyang edad. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik sa akin ang mangkok. Ang kanyang maliliit at nanginginig na mga daliri ay dumampi sa aking magaspang na palad. Nay, share tayo. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hangin na lamang. Alam ko pong hindi ka pa kumakain. Tunog po ng tiyan mo ang gumising sa akin, hindi ang ulan. Ang simpleng pangungusap na yon ay tila isang patalim na humiwa sa aking puso. Gusto kong umiyak, ngunit pinigil ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Paano naging ganito kalupit ang mundo sa isang batang walang ibang ginawa kundi ang magmahal? Kinuha ko ang kutsara at sinubuan siya. Nagmamatigas. Sige, kakain si nanay pagkatapos mo. Pangako. Pagsisinungaling ko muli. Kahit na ang totoo ay wala na kaming ibang pagkain, ngumiti siya ng bahagya, ngunit bigla itong napawi. Ang kutsara ay dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig, kasabay ng biglaang paghawak niya sa kanyang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata, puno ng takot at pagkalito. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Tila ba may kung anong mabigat na bagay ang dumadagan sa kanyang maliit na katawan. Kislap! Sigaw ko. Ang aking tinig ay nabasag sa loob ng masikip na silid. Agad ko siyang dinaluhan. Ang kanyang labi ay unti-unting nangingitim. Ang bawat paglanghap niya ng hangin ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang sakit na sakit sa puso, congenital heart disease, na matagal na naming nilalabanan, ay muling nagparamdam. At sa pagkakataong ito, tila hindi ito magpapatalo. Wala nang panahon para mag-isip. Binalot ko siya sa manipis na kumot at binuhat.
kahit na ang aking sariling tuhod ay nanginginig sa gutom at takot. Sinipa ko ang pinto pabukas at sumuong kami sa malakas na bagyo. Ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ang kalsada ng tondo ay naging ilog ng putik at basura. Mahigpit kong niyakap si Kislap upang protektahan siya mula sa lamig, habang ang aking mga paa ay pilit na tumatakbo sa madulas na daan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Tila hinihila ako ng lupa pabalik. Ngunit ang init ng katawan ng aking anak ang nagbibigay sa akin ng lakas. Tulong! Parang awa niyo na! Sigaw ko sa mga dumadaang sasakyan, ngunit tila bingi ang mundo sa aming pagdurusa. Ang mga headlight ng mga sasakyan ay dumadaan lamang, tila mga mata ng mga halimaw na walang pakialam. Walang gustong huminto para sa isang basang-basa at dugyot na babaeng may bitbit na batang halos wala ng malay. Sa desperasyon, humarang ako sa gitna ng kalsada. Hindi alintana kung mabangga ako. Isang tricycle ang sapilitang huminto. Ang gulong nito ay lumikha ng maingay na pagkikiskis sa basang aspalto bago tumigil ilang pulgada mula sa aking mga binti. Manong, sa ospital! Parang awa niyo na ang anak ko. Pagmamakaawa ko habang sumasakay, hindi na hinintay ang kanyang pagsang-ayon. Habang umaandar ang tricycle, binuksan ko ang aking lumang pitaka upang siguraduhin na mayroon akong maibabayad. Sa gitna ng mga barya at reseta, nakita ko ang isang bagay na pilit ko nang ibinabaon sa limot. Isang lumang panyo na may burdang letrang D. Ito ang panyong ibinigay niya sa akin nung unang beses kaming nagkita sa ilalim ng puno ng mangga sa Cebu, noong ang mundo ay puno pa ng pag-asa. Mahigpit ko itong hinawakan. Ang tela ay lumana, ngunit ang alaala ay sariwa pa rin at masakit. Kapit lang na, malapit na tayo. Bulong ko kay Kislap, habang ang luha ko ay humahalo sa ulan sa kanyang muka. Ang tricycle ay huminto sa harap ng nag-iisang lugar na may kakayahang sumalba sa kanya, ang Alcaraz Medical Center. Ang gusali ay nagtataasan at nagliliwanag sa gitna ng dilim. Tila isang palasyo na hindi naabot ng bagyo. Ito ang teritoryo ng mga Diyos-Diyosa ng medisina, ang lugar na isinumpa kong hindi ko na kailanman tatapakan. Ngunit para sa buhay ni Kislap, lulunukin ko ang lahat. Ang pride, ang sakit at ang nakaraan. Tumakbo ako papasok sa emergency room entrance, basang-basa at nanggigitata sa putik. Isang matinding kaibahan sa malinis at makintab na sahig ng ospital. Ang lamig ng aircon ay agad na sumampal sa akin. Nurse, tulungan niyo kami. Ang anak ko, hindi makahinga. Ang sigaw ko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, dahilan upang mapatingin ang lahat ng naroon. Agad na lumapit ang ilang staff at inilagay si Kislap sa isang stretcher. Habang itinutulak nila ang aking anak palayo, naramdaman ko ang pagkaubos ng aking lakas. Napahawak ako sa pader upang hindi matumba. Sa kabilang dulo ng pasilyo, bumukas ang malaking pintuan ng isang conference room. Mula rito ay lumabas ang isang grupo ng mga doktor na nakauniporme ng maayos. Sa gitna nila, naglalakad ng may awtoridad at tikas na hindi ko kailanman nakalimutan ay ang lalaking nagmamay-ari ng panyong hawak ko, si Dr. Dalmacio Alcaraz. Tumigil ang mundo sa pag-ikot, nawala ang ingay sa paligid. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ay ang pagwawala ng aking puso sa loob ng aking dibdib. Napahinto siya sa paglalakad habang nagbibigay ng utos sa kanyang mga kasama. Dahan-dahan siyang lumingon sa gawi ko, tila naramdaman niya ang bigat ng aking tingin. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa sandaling iyon, wala akong nakitang pagmamahal o pagkasabik. Ang nakita ko lamang sa kanyang mga mata ay isang malamig at matalim na pagkilala na sinundan ng isang ekspresyon ng matinding pagkamuhi. Alam niya, at sa tingin niya sa akin ngayon, basahan, desperada, at bumalik sa kanyang kaharian. Alam kong ang bagyo sa labas ay walang-wala kumpara sa bagyong paparating sa aming buhay. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas nakabibingi pa
kaysa sa ragasan ng bagyo sa labas. Nakatayo si Dalmasio sa gitna ng malinis at puting pasilyo. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay tila baluti na naglalayo sa kanya sa dumi at gulo ng aking mundo. Ang kanyang tingin ay tumagos sa akin, hindi bilang isang dating asawa o dating kasintahan, kundi bilang isang estranghero na nagdala ng putik sa kanyang sagradong palasyo. Gusto kong tumakbo palapit sa kanya. Gusto kong sumigaw at sabihing, "Dumo anak mo ito, tulungan mo kami." Ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ang pumigil sa aking mga paa. Para akong tinuhog ng libu-libong karayom nang ilipat niya ang kanyang tingin mula sa akin patungo sa batang walang malay sa stretcher. Wala man lang bahid ng pagkilala o awa. Tiningnan niya si Kislap na parang isang sirang laruan na kailangang itapon. Humakbang ako palapit. Ang aking basang damit ay bumibigat sa bawat galaw. Doctors, Alcaraz, ang boses ko ay garalgal, puno ng desperasyon at hiya. Parang awa mo na. Ang anak ko, hindi siya makahinga. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, bumaling siya sa isang nurse na nasa kanyang tabi. Ang kanyang tinig ay malamig at formal. Tila wala ako sa kanyang harapan. "Nurse, dalhin ang pasyente sa Ward C. Tawagin ang resident on duty para tingnan ang vitals." Utos niya nang hindi man lang tumitingin sa akin muli. May meeting pa ako sa board. Ward C. Ang ward para sa mga charity patients, kung saan siksikan ang mga kama at kulang ang mga gamit. Alam ko ang pasikot-sikot ng ospital na ito dahil siya mismo ang nagkwento sa akin ng pangarap niyang itayo ito noon. Alam kong sa kondisyon ni Kislap, hindi sapat ang Ward C. Dr. Alcaraz, please, pagmamakaawa ko at sa pagkakataong ito ay hinawakan ko ang laylayan ng kanyang puting coat. Kailangan niya ng espesyalista. Ikaw ang pinakamagaling sa puso. Alam kong galit ka sa akin, pero huwag mong idamay ang bata. Dahan-dahan niyang inalis ang aking kamay sa kanyang damit. Tila nandidiri siya sa aking hawak. Pinagpag niya ang bahaging hinawakan ko. Isang simpleng galaw na dumurog sa natitira kong dignidad. Hindi ako tumatanggap ng mga pasyenteng hindi nakaschedule, lalo na kung galing sa mga taong hindi marunong tumupad sa usapan. Ang kanyang mga salita ay tila asido na tumunaw sa aking pag-asa. At isa pa, Miss, Serrano, hindi ako pediatrician. Huwag mong gamitin ang bata para makuha ang atensyon ko. Tinalikuran niya ako. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos palayo ay tila pa ako na bumaon sa aking dibdib. Gusto kong sumigaw na mali ang iniisip niya, na hindi ko pinalaglag ang bata, na buhay ang batang tinatanggihan niya ngayon. Pero nanatiling nakabara sa aking lalamunan ang mga salita. Habang hinihila ng mga nurse ang stretcher palayo, nakaramdam ako ng pagkahilo. Ang gutom, pagod at sakit ng loob ay nagsama-sama. Akala ko ay babagsak na ako sa malamig na sahig. Ngunit may mainit na mga kamay na sumalo sa aking balikat. "Miss, ayos ka lang ba?" Isang malambing na boses ang bumasag sa aking pagkatulala. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko ang isang lalaking may maamong mukha at salamin. Ang kanyang ID ay nagsasabing siya si Dr. Marco Valera, Pediatric Cardiology. Ang anak ko, pulong ko, at tuluyan ng bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Ako na ang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi namin siya pababayaan, sagot ni Dr. Marco. Agad siyang nagbigay ng utos sa mga nurse na dalhin si Kislap sa pediatric ICU sa halip na sa Ward C. Emergency ito. Ako ang sasagot sa admission. Sinundan ko sila ng tingin habang ipinapasok si Kislap sa ICU. Naiwan akong mag-isa sa hallway, basang-basa, nanginginig, at pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa buong mundo. Lumapit ako sa salamin ng nurse station at nakita ko ang aking refleksyon. Ang dating liwayway na puno ng pangarap ay wala na. Ang nakikita ko ay isang babaeng payat, may maitim na bilog sa ilalim ng mata,
at suot ang isang kupas na t-shirt na may mantsa ng putik at ulan. Pinunasan ko ang aking muka gamit ang likod ng aking palad. Inayos ko ang aking buhok at pinatag ang gusot sa aking damit. Kahit na tinapakan na ni Dumo ang pagkatao ko kanina, kailangan kong maging presentable para sa aking anak. Hindi pwedeng makita ni Kislap na sumuko na ang kanyang nanay. Ito na lang ang natitira sa akin, ang aking dignidad bilang ina. Sa hindi kalayuan, sa loob ng isang opisina na may dingding na salamin, nakatayo si Dumo. Kitang-kita niya ang pag-alalay ni Dr. Marco sa akin kanina. Nakita niya kung paano inilagay ni Dr. Marco ang kanyang kamay sa aking likod upang alalayan ako. Kumuyom ang kamao ni Dumo habang nakahawak sa kanyang telepono. Isang mensahe ang pumasok na nagpaliwanag sa screen nito, ngunit hindi niya iyon tiningnan kaagad. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa tanawin sa labas, sa kung paano inabutan ni Dr. Marco ng tissue si Laya. Isang kirot na hindi niya maipaliwanag ang gumuhit sa kanyang dibdib. Tila ba may kung anong mapait na likido ang humalo sa kanyang dugo. Bakit ka pa bumalik? Bulong ni Dumo sa sarili. Ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit na 6 na taon niyang kinimkim. Akala ko ba ay masaya ka na sa kalayaang pinili mo kapalit ng ating anak? Sa kanyang isipan, si Laya ang kontrabida, ang babaeng pumatay sa kanilang sanggol para sa sariling kapritsyo, ang babaeng tumalikod sa kanya noong panahong kailangan niya ng suporta. At ngayon, nakikita niyang ginagamit nito ang ibang bata para makuha ang awa ng ibang tao. Ang galit ay muling nagalab sa kanyang kalooban. Tinutupok ang anumang natitirang simpatya. Bumaba ang kanyang tingin sa telepono nang maramdaman ang muli nitong pag-ilaw. Ang pangalan ni Mommy ay lumitaw sa screen, kasama ang isang mensahe na tila ba alam nito ang bawat nangyayari sa bawat sulok ng ospital. Huwag mong hayaang makapasok ang babaeng yan sa Ospital Dalmasio. Alam nating pareho kung ano ang kaya niyang gawin. Protektahan mo ang reputasyon natin. Napahigpit ang hawak ni Dumo sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Tama ang kanyang ina. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Siya ang Chief of Surgery, ang Golden Hands, ng Alcaraz Medical Center. Hindi siya magpapatinag sa isang babaeng bahagi na lamang ng isang masalimuot na nakaraan. Samantala, sa labas ng pediatric ICU, nakaupo ako sa isang malamig na bakal na upuan. Ang bawat sandali na lumilipas ay tila isang taon ng paghihintay. Nakatingin lamang ako sa pinto. Nagdarasal sa lahat ng santo na sana ay bumukas ito at ibalita sa akin na maayos na ang lahat. Nang bumukas ang pinto, iniluwa nito si Dr. Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso at nawala na ang nangiti na ibinigay niya sa akin kanina. Agad akong tumayo. Ang aking puso ay tumataghoy sa kaba. Doc, kumusta po si Kislap? Gising na po ba siya? Sunod-sunod kong tanong, halos hindi ako makahinga. Huminga ng malalim si Doktor Marco at hinawakan ang aking balikat, tila inihahanda ako sa isang masamang balita. Laya, na-stabilize na namin siya pansamantala. Bumaba na ang blood pressure niya at bumalik na ang kulay niya. Panimula niya, ngunit naramdaman ko ang pero na kasunod nito. Pero hindi maganda ang lagay ng puso niya. Ang balbula na may problema ay lalong sumikip dahil sa infection at stress. Hindi na kaya ng gamot lang. Nang hina ang aking mga tuhod, napakapit ako sa braso ni Dr. Marco. Anong ibig mong sabihin? Kailangan niya ng operasyon, Laya. Agad-agad. Kung hindi maoperahan ang puso niya sa loob ng 24 oras, baka hindi na niya itinuloy. Ngunit naintindihan ko ang bigat ng katahimikan na sumunod. Baka mawala siya sa akin. Gawin niyo po, Doc. Operahan niyo po siya. Bulalas ko. Ang aking boses ay tumataas dahil sa takot. Umiling si Dr. Marco. Puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Iyan ang problema. Pediatric cardiologist ako, Laya. Hanggang gamutan at diagnosis lang ako. Ang kailangan ni Kislap
ay isang pediatric cardiothoracic surgeon na may kakayahang gumawa ng valve reconstruction sa isang batang kasing delikado ng lagay niya. Tumingin siya sa akin ng diretso at sa kanyang mga mata, nakita ko ang katotohanang pilit kong tinatakbuhan. Isa lang ang doktor sa buong Pilipinas na may mataas na success rate sa ganitong procedure, mahinang sabi ni Dr. Marco, si Dr. Dalmacio Alcaraz. Ang pangalan ay tila isang hatol ng kamatayan. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang lalaking nagtaboy sa amin kanina. Ang lalaking puno ng galit at pagkamuhi sa akin. Siya lang ang tanging pag-asa ng aking anak. Wala na bang iba? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Wala na tayong oras para maghanap ng iba o mag-transfer sa ibang ospital. Sagot ni Dr. Marco. Siya ang chief of surgery dito. Siya ang pinakamagaling. Napatingin ako sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang malaking opisina ng direktor. Ang distansya mula dito hanggang doon ay tila milya-milya ang haba. Ang paglapit sa kanya ay nangangahulugan ng pagtapak sa aking natitirang dangal. Nangangahulugan ito ng pagtanggap sa lahat ng kanyang insulto, panghahamak at sakit. Ngunit nang sumilip ako sa salamin ng ICU at makita ang maliit na katawan ni Kislap na nakakabit sa napakaraming makina, ang kanyang dibdib na hirap sa paghinga, nawala ang lahat ng aking pagdadalawang isip. Para kay Kislap, lulunukin ko kahit bubog. Para kay Kislap, magmamakaawa ako sa demonyo. Pinunasan ko ang aking luha. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinatatag ang aking nanginginig na kalamnan. Naglakad ako patungo sa opisina ni Dumo. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Tila naglalakad ako patungo sa bitayan. Pagdating ko sa tapat ng kanyang pinto, nakita ko ang kanyang pangalan na nakaukit sa ginto. Dr. Dalmacio Alcaraz, MD. Ang pangalang dati ay binabanggit ko ng may pagmamahal. Ngayon ay nagdudulot na lamang ng takot. Itinaas ko ang aking kamay upang kumatok. Nanginginig ang aking mga daliri. Alam kong sa sandaling bumukas ang pinto na ito, wala nang bawian. Iaalay ko ang aking sarili sa kanyang paanan. Kahit paurong niya akong yurakan, basta't iligtas lang niya ang aming anak. Kumatok ako ng 3 beses. Ang tunog ng aking mga buko sa kahoy ay tila ang huling tibok ng aking dignidad bago ito tuluyang mamatay. Isang mahinang tunog ang lumabas mula sa intercom sa pinto. Pumasok ka. Ang boses ni Dumo ay walang emosyon, mekanikal, at kasing lamig ng bakal. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy. Ang hangin sa loob ng kanyang opisina ay tila mas malamig pa kaysa sa bagyo sa labas. Ang lahat ay nasa perpektong ayos. Ang mga libro sa estante, ang mga papeles sa kanyang malaking mesa, ang mga parangal na nakasabit sa dingding. Isang mundo ng kaayusan at tagumpay, isang mundong banyaga sa magulo at desperado kong katotohanan. Nakaupo siya sa kanyang silyang gawa sa katad, nakatalikod sa akin at nakatingin sa bintanang salamin, kung saan tanaw ang buong syudad na binabayo ng ulan. Hindi man lang siya lumingon. "What do you want, Laya?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay naglalaman ng pagod at inis. Hindi ba't malinaw na ang usapan natin 6 na taon na ang nakalipas? Tapos na tayo. Nagsara ang pinto sa aking likuran at ang mahinang paglapat ng mekanismo nito ang tila nagsilbing hudyat na wala na akong matatakbuhan. Ang mga salitang inihanda ko ay naglaho sa aking isipan. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabilis at mababaw na paghinga ng aking anak sa isipan. "Dumo, kailangan ka ng anak ko." Bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Sa pagkakataong yon ay humarap siya. Ang kanyang muka ay matigas. Walang bakas ng kahit anong awa. "Anak mo, Laya. Hindi anak ko. Huwag mong ipilit sa akin ang isang responsibilidad na hindi sa akin." Ang bawat salita niya ay isang suntok sa aking sikmura. Ang kirot ay umakyat hanggang sa aking lalamunan at naramdaman ko ang pagbabara nito.
Alam kong walang silbi ang anumang paliwanag. Ang tanging paraan na lang ay ang ibaba ang aking pride, ang isuko ang lahat ng natitira sa akin. Dahan-dahan, sa harap ng lalaking minsan kong pinangarap na makasama habang buhay, lumuhod ako sa malamig at makintab na sahig. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa harap ko at yumuko. Pinipigil ang pag-iyak. Nagmamakaawa ako sa iyo, Dumo. Gawin mo na lang ito para sa isang batang walang kasalanan. Huwag na para sa akin, sabi ko, habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Kahit anong kapalit ibibigay ko, kahit anong ipagawa mo, gagawin ko. Buhay niya ang nakasalalay dito. Isang tawa na walang saya ang kumawala sa kanyang bibig. Wow, ang galing! Isang napakagandang dula-alaya. You always were a great actress. Pero tapos na ako sa mga palabas mo. Tumayo ka. Nakakahiya ka. Ngunit hindi ako tumayo. Nanatili akong nakaluhod dahil alam kong ito na lang ang aking huling baraha. Ang pinto ng opisina ay bumukas nang walang anumang babala. Mula roon ay pumasok ang figura ni Doña Griselda Alcaraz, dala ang kanyang mamahaling payong na tumutulo pa rin sa sahig. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat nang makita niya ako na mabilis na napalitan ng isang ngisi ng tagumpay at pagkasuklam. Dalmasyo, anak, anong ginagawa ng babaeng ito dito? Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Laya Hija, ano itong eksena mo? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Pagkatapos mong iwanan ng anak ko at sirain ang buhay niya, babalik ka ritong parang pulubi? Lumapit siya sa akin at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nanghuhusga. Narinig ko ang lahat. Gumagamit ka ng isang batang may sakit para makabalik sa pamilya namin? Para makahingi ng pera? Napakababa mo naman. You are filth. Basura ka na noon. Basura ka pa rin hanggang ngayon. Ang kanyang mga salita ay mas masakit pa sa sampal. Pinuno nito ang hangin ng lason at pangmamaliit. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit, isang kakaibang tapang ang umusbong sa aking kalooban. Dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking palad. Tiningnan ko si Doña Griselda nang diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang puno ng kasinungalingan. Mag-ingat po kayo sa mga sinasabi ninyo, Doña Griselda. Sabi ko, ang aking boses ay mahinahon ngunit matatag. Baka isang araw, ang lahat ng kasinungalingang itinanim ninyo ay bumalik at lunurin kayo. Nagbago ang ekspresyon ni Doña Griselda. Isang panandali ang takot ang gumuhit sa kanyang mukha bago niya ito muling itinago sa likod ng isang maskara ng galit. How dare you! Tama na, sigaw ni Dumo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumayo siya at humakbang sa pagitan namin. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. I'm done with this circus. Gusto mong operahan ko ang bata? Fine. I will do it. Isa lang akong doktor at trabaho kong magligtas ng buhay kahit pabuhay ng anak ng isang sinungaling na tulad mo. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa aking dibdib, ngunit agad niya itong dinurog. Pero may isang kondisyon. Dugtong niya, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at walang kaluluwa. Pagkatapos ng operasyon, kapag magaling na ang bata, aalis kayo. Lalayo kayo sa syudad na ito. Hinding-hindi ka na magpapakita sa akin, sa pamilya ko, o kahit sa anino ng ospital na ito. You will disappear from my life forever. Is that clear? Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa. Secretary, pumasok ka. Mag-draft ka ng isang kasunduan, isang waiver, stating that Miss Liwayway Serrano is relinquishing any and all future claims, financial or personal, against me and my family in exchange for one pro bono major surgical procedure. I-type mo na ngayon. Para akong binuhusan ng isang timbang yelo. Ito ang kapalit.
Ang kalayaan ng aking anak, kapalit ng tuluyang pagkawala ko sa buhay niya, kahit bilang isang alaala. Pumasok ang sekretarya, dala ang isang papel at bolpen. Inilatag niya ito sa mesa sa harap ko. Ang mga salita sa kontrata ay malabo sa aking paningin dahil sa mga luhang muling namumuo. Kinuha ko ang bolpen. Ang aking kamay ay nanginginig ng husto. Bawat letra ng pangalan ko na isusulat ko ay tila pagpirma sa sarili kong sentensya ng kamatayan. Ngunit sa isip ko, nakikita ko ang mukha ni Kislap, ang kanyang ngangiti, ang kanyang pagtawag sa akin ng nanay. Pumikit ako ng mariin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa aking mata at tumama sa papel. Bahagyang ikinalat ang tinta sa espasyo kung saan ako pipirma. Nilagdaan ko ang aking pangalan. Ayan na, sabi ko. Ang aking boses ay basag na. Ibinigay ko sa kanya ang papel. Sana ay tuparin mo ang iyong pangako. Kinuha niya ang kasunduan at tiningnan ito nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Itinupi niya ito at inilagay sa kanyang drawer. Tinalikuran ko sila at naglakad palabas ng opisina. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Nang makalabas ako sa pasilyo, sumandal ako sa pader at doon tuluyang humagulgol ng walang tunog. Ang aking katawan ay nanginginig sa sakit at pagpapakumbaba. Ilang sandali pa, isang nurse ang nagmamadaling tumakbo patungo sa opisina ni Dumo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi niya ako napansin. Pumasok siya sa loob nang hindi ko makatok. Narinig ko ang kanyang tinig mula sa siwang ng pinto, puno ng pangamba. Doc Alcaraz, may malaki po tayong problema. Naghahanda na po kami para sa operasyon ng batang Serrano, pero naubusan na po tayo ng stock ng dugo. Napahinto ang pag-iyak ko. Ano ang blood type ba ng pasyente? Tanong ni Dumo. Ang sagot ng nurse ay tila isang kidlat na tumama sa aking kinatatayuan at biniyak ang buo kong pagkatao. AB negative po, Doc. Ang pinakabihirang blood type. At wala na po tayong supply. Ang balita ng nurse ay tila isang malaking bato na ibinagsak sa tahimik na lawa, lumilikha ng alon ng kaguluhan sa loob ng opisina ni Dumo. Si Doña Griselda ay ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainis. Anong klaseng ospital ito? Ang pinakamalaking medical center sa bansa? Walang supply ng dugo? Nakakahiya. Reklamo niya. Tila ba ang problema ay isang personal na atake sa karangalan ng kanilang pamilya? Ngunit si Dumo ay hindi nakikinig sa kanyang ina. Ang kanyang isipan na si nanay na maging kalmado sa gitna ng krisis ay agad na nagproseso ng mga solusyon. Nurse, tumawag kayo sa National Blood Bank. Mag-request kayo ng emergency delivery. I-contact ninyo ang lahat ng kapartner nating ospital. Sabihin ninyo, aakuin ko ang lahat ng gastusin. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, mabilis at tiyak. Nagawa na po namin, Doc. Sagot ng nurse, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Dahil po sa lakas ng bagyo, kanselado po ang lahat ng biyahe. Wala pong makakarating na supply hanggang bukas ng umaga. Baka huli na po ang lahat para sa bata. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Sa isang iglap, ang lahat ng kapangyarihan at yaman ng mga Alcaraz ay naging walang silbi. Hindi nila kayang utusan ang bagyo na tumila. Hindi nila kayang bilhin ang oras. Napahawak si Dumo sa kanyang sentido. Ang kanyang profesional na kalmaduhan ay unti-unti nang nabibitak. Biglang nagsalita muli ang nurse. Ang kanyang boses ay nag-aalinlangan. Doc? Pasensya na po. Pero, AB negative din po ang blood type ninyo, di ba po? Kayo po ang nasa listahan ng aming emergency donors para sa mga rare cases. Napatingin si Dumo sa nurse, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang suhestyon ay lohikal, ngunit para sa kanya, ito ay isang insulto. Siya, si Dr. Dalmacio Alcaraz, ang magbibigay ng kanyang dugo. Ang dugong Alcaraz para sa isang batang hindi niya kilala, ang anak ng babaeng sumira sa kanyang tiwala.
It's just a coincidence. Bulong niya sa sarili, ngunit ang ideya ay nagsimula nang mag-ugat sa kanyang isipan. Dalmasyo, huwag na huwag mong gagawin yan. Mariing sabi ni Doña Griselda, hindi mo pwedeng ibigay ang dugo mo sa kung sino-sinong anak ng hampas lupa. Ngunit hindi na pinansin ni Dumo ang kanyang ina. May kung anong puwersa sa loob niya, isang halo ng propesyonal na tungkulin at isang kakaibang kuryosidad ang nagtulak sa kanya. Gusto niyang tapusin na ang gulong ito. Gusto niyang patunayan sa kanyang sarili na isa lamang itong malaking pagkakataon. Ihanda ninyo ang extraction room. Utos niya sa nurse. Ako na ang magdodonate. Gawin na natin ito para matapos na. Sa loob ng malamig at puting silid, habang ang dugo ay dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang braso patungo sa blood bag, hindi maalis sa isip ni Dumo ang lahat ng nangyari. Bakit AB negative? Bakit bumalik si Laya ngayon? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak, tila mga sirang plaka na hindi mapatigil. Habang naghihintay na mapuno ang bag, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na parehong siyentipiko at mapangahas. Isang paraan upang tuldukan ang lahat ng kanyang pagdududa. Nurse, tawag niya sa medtech na nagbabantay. Kumuha ka ng sample mula sa dugo na yan at kumuha ka rin ng sample mula sa pasyente sa pediatric ICU. Ipadala mo sa laboratorio. Ano pong test ang ipapagawa natin, Doc? Nag-atubili si Dumo sandali. Run a full panel at isama mo na rin ang paternity test. For record-keeping purposes lang, i-rush mo ang resulta. Ang huling pangungusap ay isang pagsisinungaling, isang manipis na tabing para sa kanyang sariling kaguluhan. Hindi ito para sa records. Ito ay para sa kanyang sariling kapayapaan ng isip. Para mapatunayan sa sarili na ang lahat ng ito ay isang malaking kalokohan. Pagkatapos ng donasyon, bumalik siya sa kanyang opisina. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang bawat pagpatak ng ulan sa salamin ng kanyang bintana ay tila isang pagbilang patungo sa isang bagay na hindi niya mawari. Hindi siya makapag-focus sa mga papeles sa kanyang harap. Ang kanyang mga mata ay laging napapatingin sa pinto, naghihintay. Makalipas ang halos isang oras, isang mahinang paggalaw sa pinto ang pumukaw sa kanyang pansin. Pumasok ang lab technician, dala-dala ang isang brown na sobre. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Inilapag niya ang sobre sa mesa ni Dumo nang walang imik at mabilis na umalis. Tila ayaw madamay sa kung anuman ang laman nito. Nakatitig si Dumo sa sobre para itong isang bomba na anumang oras ay sasabog. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis, ang pagtibok. Isang pakiramdam na hindi niya karaniwang nararanasan. Hinawakan niya ang sobre. Malamig ang papel sa kanyang nanginginig na mga daliri. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo. Inilabas niya ang isang piraso ng papel. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang pinakaimportanteng bahagi. Patient, Kislap Serrano. Potential father, Dalmasyo Alcaraz. At sa ilalim nito ang mga salitang nakalimbag sa itim na tinta. Mga salitang babago sa kanyang buhay magpakailanman. Probability of paternity, 79.7%. Ang mga letra at numero ay tila lumabo sa kanyang paningin. Ang hangin ay biglang naubos sa silid. Naramdaman niyang umikot ang kanyang paligid. Ang papel ay dumulas mula sa kanyang mga kamay at marahang lumapag sa sahig. Hindi totoo to, bulong niya. Napatingin siya sa salamin sa kanyang dingding at nakita niya ang sariling refleksyon. Isang lalaking maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi paniniwala. Ang imahe ng liham ni Laya, 6 na taon, na ang nakalipas ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. Pinalaglag ko na ang bata. Ang boses ng kanyang ina, iniwan kanya para sa pera, anak. Mga kasinungalingan, lahat ay kasinungalingan. Ang batang tinanggihan niya.
Ang batang kamuntik na niyang pabayaan sa Ward C. Ang batang ngayon ay dinudugtungan ng buhay ng sarili niyang dugo. Ay anak niya, ang kanyang anak. Isang matinding kirot, mas matindi pa sa anumang sakit na kanyang nakita, ang dumurog sa kanyang puso. Ang galit, pagsisisi at pagkalito ay nagsama-sama sa isang nakakayanig na alon. Napaupo siya sa kanyang silya. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga binti. Ang una niyang naisip ay ang kanyang ina. Nilinlang siya nito. Niloko siya ng sarili niyang ina. Isang mabangis na galit ang pumalit sa kanyang pagkagulat. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang harapin si Doña Griselda. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga kilos ay biglaan at puno ng galit. Sinipa niya ang silya palayo at nagmamadaling lumabas ng opisina. Ang kanyang patutunguhan ay iisa lang. Ang opisina ng kanyang ina sa kabilang dulo ng gusali. Ngunit paglabas niya sa pasilyo, isang kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Ang mga nurse ay nagtatakbuhan. May mga doktor na sumisigaw ng mga utos. Isang malakas at paulit-ulit na tunog mula sa mga payer ang pumuno sa hangin. Code Blue! Code Blue sa Pediatric ICU. Patient is crashing. Napatigil si Dumo. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Pediatric ICU. May isang pasyente lang doon na mahalaga sa kanya ngayon. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya. Hindi bilang chief of surgery, hindi bilang isang anak na naghahanap ng katotohanan, kundi bilang isang ama na natatakot na mawalan ng anak na ngayon niya lang natagpuan. Ang puso ng kanyang anak ay tumigil sa pagtibok. Ang bawat sulok ng pamilyar na pasilyo ay tila humahaba at lumiliit habang tumatakbo si Dumo. Ang mga puting pader ay tila papalapit upang sakalin siya. Ang karaniwang amoy ng antiseptic ng ospital ay biglang naging amoy ng kamatayan. Ang lahat ng kanyang profesional na pagsasanay ay naglaho. Ang natira na lamang ay ang primal na takot ng isang ama. Pagpasok niya sa pediatric ICU, isang eksena ng kontroladong kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Si Dr. Marco ay nasa ibabaw ng maliit na katawan ni Kislap. Ginagawa ang chest compressions. Ang mga nurse ay abala sa paghahanda ng gamot at pag-aayos ng defibrillator. Sa gitna ng lahat, ang monitor ng puso ay nagpapakita ng isang tuwid at walang buhay na linya na sinasabayan ng isang tuloy-tuloy at matinis na hudyat mula sa makina. Anong nangyari? Sigaw ni Dumo. Ang kanyang boses ay mas malakas at mas desperado kaysa sa kanyang inaasahan. Bigla na lang siyang nag-cardiac arrest, Doc. Sagot ni Dr. Marco, hindi humihinto sa kanyang ginagawa. Ako na dyan, sabi ni Dumo, at walang pag-aalinlangang itinulak niya palayo si Dr. Marco. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa dibdib ng bata, ang kanyang anak, at nagsimulang mag-compress. Ang kanyang mga kamay, ang tinaguriang golden hands na kilala sa kanilang katatagan at precision, ay nanginginig sa unang pagkakataon. 1, 2, 3, 4, bilang niya sa kanyang isipan, ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay iba. Anak, lumaban ka. Anak, wag mo akong iwan. Charging to 100, sigaw ng nurse. Clear, utos ni Dumo. Ang maliit na katawan ni Kislap ay bahagyang umangat mula sa kama nang daluyan ito ng kuryente. Ngunit ang linya sa monitor ay nanatiling tuwid. Sa labas ng salamin ng ICU, nakatayo si Laya. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa malamig na salamin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa isang sigaw na walang tunog. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon at wala siyang magawa kundi ang manood. Again, 150, sigaw muli ni Dumo. Clear! Muling umangat ang katawan ng bata. Sa pagkakataong ito, isang maliit na blip ang lumitaw sa screen. Sinundan ng isa pa at isa pa. Ang tuwid na linya ay napalitan ng isang mabagal at hindi regular na ritmo. Ang tunog mula sa makina ay nagbago.
mula sa hudyat ng kamatayan patungo sa isang mahinang pagtibok ng pag-asa. Nakahinga ng maluwag ang lahat sa silid, ngunit si Dumo ay nanatiling nakatitig sa maliit na mukha ng kanyang anak. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa isang emosyon na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ito pala ang pakiramdam. Ito pala ang pakiramdam na maging isang magulang. Ang mabuhay at mamatay sa bawat pagtibok ng puso ng iyong anak. Nang masigurong stable na si Kislap, dahan-dahang tumayo si Dumo. Ang kanyang mga binti ay tila halaya. Lumabas siya ng ICU. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin kay Laya. Nilampasan niya ito na parang hangin at naglakad ng mabilis patungo sa isang direksyon. Ang kanyang galit ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Natagpuan niya si Doña Griselda sa isang pribadong waiting room, kalmadong nagbabasa ng isang magazine. Nang makita siya nito, ngumiti ito. "Anak, kumusta na? I heard may konting aberya." Hindi sumagot si Dumo. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ina nang mahigpit at kinaladkad ito papasok sa isang bakanteng consultation room. Isinara niya ang pinto ng malakas. "Dalmasio, ano ba? Nasasaktan ako." Reklamo ni Doña Griselda. Inilabas ni Dumo mula sa kanyang bulsa ang lukot-lukot na resulta ng DNA test. Inihagis niya ito sa mukha ng kanyang ina. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig sa pagitan nila. "Bakit, ma?" tanong ni Dumo. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. "Bakit mo to ginawa sa akin?" Pinulot ni Doña Griselda ang papel at dahan-dahan itong binasa. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, halos walang emosyon, habang sinisipat niya ang mga nakalimbag na salita. Nang matapos siyang magbasa, itinago niya ang kanyang mga mata sa likod ng isang matikas na ngiti. "Ah, ito pala," sabi niya. "Tila ba ang lahat ay isang maliit na aberya lamang? So nalaman mo na. What a shame. Akala ko ay maitatago ko to habang buhay." "Bakit, ma?" muling tanong ni Dumo. Ang kanyang tinig ay mas mahina, halos isang bulong. "Bakit mo ako nilinlang? Bakit mo ipinilit sa akin na wala na ang sarili kong anak? Naniloko ako ni Laya?" Inilapag ni Doña Griselda ang papel sa mesa at tumingin kay Dumo. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim. "Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay pinakamabuti para sa iyo, Dalmasio. Para sa ating pamilya. Hindi ko hahayaang sirain ng isang hamak na construction worker ang iyong kinabukasan, ang ating reputasyon. Hindi siya karapat-dapat sa isang alcaraz. Hindi ako nagtiwala sa kanyang dugo at mas lalong hindi ako nagtiwala sa dugong dumadaloy sa kanyang tiyan. Pero anak ko to, ma." Sigaw ni Dumo. Ang kanyang boses ay naglalaman ng matinding sakit. "Dugo ko to. At dahil sa'yo, tinanggihan ko siya. Muntik ko na siyang pabayaan. Muntik ko na siyang patayin." Ang kanyang mga salita ay tila bumabagsak sa isang walang ilalim na balon. Walang anumang pagbabago sa mukha ng kanyang ina. Patuloy lamang ito sa pagbibigay ng kanyang mga dahilan. "Anak, huwag kang magpaka-emosyonal. Kailanman ay hindi ko hahayaan na maging bahagi ng ating angkan ang mga taong magpapababa sa ating pangalan. Ang batang yan, isa lang yan sa mga magiging hadlang sa iyong pag-angat. Tignan mo ang narating mo ngayon. Kung hindi ko ginawa yon, baka isa ka lang ordinaryong doktor na nagpapagala-gala sa Cebu at hindi ang chief of surgery ng pinakamalaking ospital sa bansa." Ang bawat salita niya ay tila isang baling kristal na humihiwa sa kalooban ni Dumo. Naramdaman niya ang pagkalamig ng kanyang buong katawan. Hindi ito ang ina na inakala niyang kilala niya. Ang inang kanyang sinunod, sinamba, at pinagtiwalaan ng buong puso. Isang halimaw ang nakatayo sa kanyang harapan, nakasuot ng mamahaling damit at nagtatago sa likod ng maling pagmamahal. Biglang nanlambot ang mga binti ni Dumo. Napaupo siya sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay sumapo sa kanyang ulo. Ang mundo ay umikot
at ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay naglaho. Ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan, isang malaking pagkukunwari. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga tagumpay, lahat ay itinayo sa pundasyon ng panloloko at pagtatakwil sa sariling anak. Ang imahe ni Kislap, maliit at walang malay sa kanyang harapan, ay muling nagpakita sa kanyang isipan. Ang maputlang labi, ang hirap sa paghinga. Ang kanyang sariling dugo na dumadaloy patungo sa kanyang anak, hindi alam na sila ay magkadugo. Ang mga matatamis na salita na sinabi niya kay Laya, ang mga panghahamak at pangungutya, ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngayon ay mas masakit kaysa dati. Nagtagal ang sandali ng pagdurusa. Ang sakit ay kumakalat sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Nagsimulang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Luha na matagal nang hindi niya pinakawalan. Ito ay luha ng pagsisisi, ng galit, at ng isang matinding kalungkutan na tila hindi na kailanman mawawala. Ma, paano mo nagawa yan? Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Isang putol na pag-iyak na lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tiningnan ni Doña Griselda ang kanyang anak na gumuho sa kanyang harapan. Isang bahagyang pag-aalala ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit agad niya itong isinantabi. Huwag kang Dalmasyo. Para lang yan sa ikabubuti mo. Hindi mo naman kailangan ang babaeng yan o ang anak na yan para maging masaya. Hindi siya sumagot. Hindi na niya kayang makipagtalo. Wala nang bisa ang anumang salita. Ang lahat ng pagmamahal at paggalang na naramdaman niya para sa kanyang ina ay nawasak na, tulad ng isang babasaging baso na nahulog sa matigas na lupa. Lumabas si Dumo sa consultation room. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Tila may posas na nakakabit dito. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Ang kanyang mundo ay gumuho at kasama nito ang kanyang sarili. Ang tanging nais niya na lamang ay makita ang kanyang anak. Dahan-dahan, naglakad siya patungo sa pediatric ICU. Huminto siya sa labas ng salamin kung saan nakaupo pa rin si Laya, tulala at tahimik. Nakadikit ang kanyang pisngi sa malamig na salamin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa maliit na katawan ni Kislap. Hindi pa rin handa si Dumo. Paano niya sasabihin kay Laya ang lahat? Paano niya hihingin ang kapatawaran para sa 6 na taon ng pagdurusa? Para sa mga salitang ibinato niya? Para sa katotohanang muntik na niyang tuluyang ipahamak ang sarili niyang anak? Inangat niya ang kanyang kanang kamay, ang tinatawag nilang golden hands, at dahan-dahang idinikit ito sa salamin, sa tapat ng silid kung saan naroon ang kanyang anak. Sa loob, nakita niya ang maliit na figura ni Kislap, mahimbing na nakahiga, habang binabantayan ng mga makina at kagamitan sa ospital. Isang matalim na sakit ang dumurog sa kanyang dibdib. Dito ka. Nandito lang si tatay. Patawarin mo ako, anak. Hindi niya nakita ang maliit na marka sa likod ng leeg ni Kislap. Isang malabituing burtol sa balat. Isang marka ng mga alkaras na matagal nang itinago sa dilim ng kanilang kasaysayan. Dumo? Mahinang pagtawag. Lumingon si Dumo. Nakatingin sa kanya si Laya. Ang kanyang mga mata ay nagtataka, bahagyang namumula sa pag-iyak. Nakita niya ang lungkot at pighati sa kanyang mukha. Hindi siya sumagot. Umiling lang siya. Hindi pa siya handa. Hindi pa handa ang kanyang puso. Hindi pa handa ang kanyang dila para sabihin ang lahat ng kasinungalingang bumalot sa kanilang buhay. Ang operating room ay isang mundo ng malamig na asero, malakas na ilaw, at matatalim na instrumento. Ang hangin ay mabigat sa pag-asa at takot. Nakatayo si Dumo sa harap ng operating table, nakasuot ng sterile gown at maskara. Ang maliit na katawan ni Kislap ay tila napakalaki sa ilalim ng ilaw, puno ng pangako na kailangan niyang iligtas. Hinawakan niya ang scalpel. Ang metal ay malamig sa kanyang palad. Sa loob ng operating room,
Siya ang Diyos, ang may hawak ng buhay at kamatayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang isang pasyente ang nasa kanyang harapan. Ito ay ang kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Isang pakiramdam ng bigat ang dumagan sa kanyang balikat. Mas mabigat kaysa sa anumang responsibilidad na kanyang naramdaman. Ang sumpa ng kanyang ina, ang kanyang sariling mga kasinungalingan, at ang mga taon ng pagkawala, lahat ay tila nagsama-sama upang pilitin ang kanyang mga kamay na bumitaw. "Doc, handa na po tayo," sabi ng chief nurse. Ang kanyang boses ay nagpapaalala kay Dumo sa kanyang tungkulin. Nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang noo. Dumadaloy sa gilid ng kanyang maskara. Hindi niya pwedeng sumuko. Hindi niya pwedeng bumitaw. Napatingin siya sa salamin ng operating room sa dulo ng pasilyo. Nakita niya roon si Laya. Nakaupo ito sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa isang tahimik na panalangin. Ang kanyang mga kamay ay magkasama sa kanyang dibdib. Tila kumakapit sa isang huling hibla ng pag-asa. May isang luma at kupas na panyo na nakabalot sa kanyang kamay. Isang alaala ang biglang sumulpot sa isipan ni Dumo. Ang panyo. Ang panyong ibinigay niya kay Laya nung una silang nagkita. Nung ang lahat ay sariwa at puno ng pagmamahalan. Ang panyong kasama ni Laya nang umalis siya. At ang panyong marahil ay kasama niya sa lahat ng taon ng paghihirap. Ang imahe ni Laya na nananalangin ng buong puso ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya nag-iisa. Hindi niya pwedeng iwanan ang mga taong umaasa sa kanya. Para kay Lislap, para kay Laya, para sa kanyang sarili. Humakbang si Dumo palapit sa operating table. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na lamang sa operasyon. Inangat niya ang scalpel. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa pagkakataong ito, wala nang Dalmacio Alcaraz, Chief of Surgery. Isang ama lamang ang nakatayo roon, handang ipaglaban ang buhay ng kanyang anak. "Magpatuloy tayo," utos niya. Ang kanyang tinig ay matatag at malinaw. Ang operasyon ay nagsimula. Oras ang lumipas. Bawat isa ay tila isang kawalang hanggan. Ang bawat galaw ni Dumo ay tiyak at mabilis. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinakamaliit na detalye. Ang mga instrumentong metal ay lumilikha ng mga ingay habang nagtatama. Ang mga monitor ay nagpapakita ng mga numerong mabilis na nagbabago. Isang matinding tensyon ang bumalot sa buong operating room. Ang kanyang mga kasamahan ay halos hindi na humihinga, sumusunod sa bawat utos niya. Ang kanyang pawis ay patuloy na tumutulo, ngunit hindi na niya ito pinapansin. Sa gitna ng operasyon, isang di inaasahang komplikasyon ang lumitaw. Biglang bumaba ang presyo ng dugo ni Kislap. Ang monitor ay nagpakita ng isang nagbabantang pagbabago sa kanyang ritmo ng puso. "Doc, may hemorrhage! Bumaba ang BP ng pasyente!" Sigaw ng anesthesiologist. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Dumo. Ito na ang pinakamahirap na bahagi. Ito ang pagkakataon na malalaman kung ang kanyang mga kamay ay sapat na nga ba para iligtas ang buhay ng kanyang sariling dugo. "More suction! Stabilize ninyo ang presyon! Maghanda kayo ng transfusion!" utos niya. Ang kanyang boses ay naglalaman ng matinding pagmamadali, ngunit nanatili siyang kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakakita ng isang maliit na ugat na nagdudugo. Isang napakaliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng lahat. Maingat niyang kinuha ang pinakamaliit na instrumento at nagsimulang ayusin ang nasirang ugat. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na parang isang orasan, tiyak at walang pag-aalinlangan. Ang oras ay tila bumagal. Ang bawat sandali ay tila isang sigla. Ang mga nurse ay abala sa kanilang mga ginagawa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Pagkatapos ng ilang minuto, na tila isang kawalang hanggan, narinig ang isang mahinang tunog
mula sa monitor ng puso. Ang ritmo ay naging normal muli. Ang presyon ng dugo ay nagsimulang umakyat. Doc, stable na po siya. Masayang ibinalita ng anesthesiologist. Nakahinga ng maluwag si Dumo. Nagsimulang manginig muli ang kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Inangat niya ang kanyang maskara, ang kanyang mukha ay pawis na pawis. Tumingin siya sa maliit na mukha ni Kislap, ang kanyang mga mata ay halos luha na. Nandito lang si tatay. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng pagmamahal na ngayon niya lang naramdaman. Patawarin mo ako, anak. Hindi na kita iiwan. Ilang sandali pa. Natapos ang operasyon. Ang kanyang mga kasamahan ay nagbigay sa kanya ng pagbati. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga. Ngunit hindi niya sila napansin. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumabas ng operating room. Nakita niya si Laya na agad na tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong. Kumusta po, Doc? Si Kislap po. Tanong ni Laya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tinanggal ni Dumo ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang kakaibang liwanag. Isang liwanag ng pag-asa at pagmamahal. Hindi siya sumagot agad. Lumapit siya kay Laya. Sa harap ng lahat ng mga nurse at doktor ng kanyang sariling ina na nakatayo sa isang sulok, yumuko siya. At sa unang pagkakataon, mula sa kanyang bibig, lumabas ang mga salitang matagal nang dapat na sabihin. Laya, nagawa namin. Ligtas ang anak natin. Ang mga salita ni Dumo ay tila mga punyal na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Ligtas ang anak natin. Ang natin ay umalingaw-ngaw sa hangin, nagdadala ng isang bagong kahulugan sa bawat taong nakarinig. Nanginginig ang aking mga labi. Tumitibok ang aking puso ng napakabilis. Hindi ko alam kung anong emosyon ang dapat kong maramdaman. Kaligayahan dahil ligtas si Kislap, galit dahil sa lahat ng sakit na dinulot niya, o pagkalito dahil sa biglaang pagbabago sa kanyang mga salita. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang aking boses ay basag at hirap na hirap lumabas. Dahan-dahan, yumuko si Dumo. Sa harap ng lahat ng naroon, sa ilalim ng matalim na tingin ng kanyang ina na nakatayo sa isang sulok, lumuhod siya sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Laya, patawarin mo ako, bulong niya. Alam ko na. Si Kislap, anak natin. Ako ang ama niya. Isang mainit na likido ang umakyat sa aking lalamunan. Ang dugo ay nagbaga sa aking mga pisngi. Ang lahat ng sakit, hirap, at pagdurusa na dinanas ko sa loob ng 6 na taon ay muling bumalik sa aking isipan. Ang mga salita niya noon, ang pagtataboy niya, ang aking mag-isang pagbubuntis, hindi ko na kaya. Ang aking kamay ay kusang gumalaw at isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Sinampal ko siya. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumagilid. Isang pulang marka ang lumitaw sa kanyang pisngi. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. Niyakap niya lamang ang kanyang tuhod. At doon, sa sahig ng kanyang kaharian, tuluyan na siyang humagulgol. Hindi ko rin napigilan ang aking sarili. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy mula sa aking mga mata, kasama ang lahat ng sakit na matagal kong kinimkim. Umupo ako sa sahig, at doon, magkatabi, umiyak kaming dalawa, ang mag-asawang sinira ng kasinungalingan, ng ambisyon, at ng pagtataksil ng isang ina. Si Doña Griselda, sa isang sulok, ay nanlalaki ang mga mata. Hindi niya inasahan ang eksenang yon, hindi niya inasahan na susuklaman siya ng sarili niyang anak. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit, ngunit wala siyang masabi. Ilang sandali pa, tumayo si Dumo. Ang kanyang mukha ay namumula sa pag-iyak, ngunit may isang bagong resolusyon sa kanyang mga mata.
Tumayo rin ako. Ang aking katawan ay nanlalambot pa rin. Lumapit siya sa kanyang ina. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng hinanakit. Ma, hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa to. Pero ang alam ko, hindi na ako makakasama sa iyo sa kasinungalingang ito. Bumaling siya sa lahat ng mga doktor at nurse na nakatingin sa kanila. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Puno ng awtoridad na ngayon ay gagamitin niya sa tama. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na simula ngayon, bumaba na ako sa aking posisyon bilang Chief of Surgery ng Alcaraz Medical Center, deklara niya. Isang alon ng gulat ang dumaloy sa mga naroroon. At gusto kong malaman ng lahat ang dahilan. Ibinunyag niya ang lahat. Ang paglilinlang ng kanyang ina, ang pekeng liham ni Laya, ang kasinungalingan tungkol sa pagpapalaglag ng bata. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang ina, na ngayon ay maputla at nanginginig. Ma, ikaw ang nagturo sa akin na maging matapat at maglingkod, pero ikaw din ang nagturo sa akin ng pinakamalaking kasinungalingan. Sabi ni Dumo, ang kanyang tinig ay puno ng pait. Para sa'yo, karangalan ng lahat. Para sa akin, ang pamilya ko ang karangalan. Tumalikod siya sa kanyang ina. Hindi niya ito tiningnan muli. Kinuha niya ang kanyang ID, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan at tagumpay, at inilagay ito sa isang mesa. Simula ngayon, aalis ako sa pamamahay ng mga Alcaraz. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng desisyon. Hindi ko na kayang manatili sa isang lugar na itinayo sa kasinungalingan. At sa harap ng lahat, lumabas siya sa ospital. Iniwan ang lahat ng kanyang ari-arian at reputasyon. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at tiyak. Tila nagtatakbo palayo sa isang masamang panaginip. Si Doña Griselda, na nakita ang lahat, ay biglang nanlambot ang mga binti. Napahawak siya sa pader. Ang kanyang muka ay kulay abo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makapagbigay ng anumang salita. Ang kanyang mundo, ang mundo na itinayo niya sa kasinungalingan at ambisyon, ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Isang matalim na sakit ang dumaloy sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagkahilo, isang alon ng mainit na likido ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Mami! Sigaw ng isang nurse, ngunit huli na ang lahat. Napaupo si Doña Griselda sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi makontrol. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi nagtagal. Dumating ang mga doktor. Agad siyang dinaluhan. Samantala, lumapit si Dr. Marco sa akin. Laya, nag-volunteer ako na bantayan si Kislap ngayon. Kailangan mong magpahinga. Tumingin ako kay Dr. Marco. Ang aking mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Doc. Pero kailangan kong umalis. Kailangan kong ilayo si Kislap sa lahat ng gulong ito. Pero saan ka pupunta? Tanong ni Doktor. Marco, puno ng pag-aalala. Umiling ako. Hindi ko alam. Basta malayo sa lahat ng ito. Dahan-dahan akong lumapit sa ICU. Tiningnan ko si Kislap, mahimbing na natutulog. Ang kanyang muka ay payapa. Hinalikan ko ang kanyang noo. Paalam. Anak, bulong ko. Dito lang si nanay. Babalik ako. I promise. Pagkatapos, lumabas ako ng ospital. Ang bagyo ay humupa na, ngunit ang hangin ay nanatiling malamig. Tumakbo ako sa kalsada. Hindi alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko na lang ay kailangan kong ilayo ang aking anak sa lahat ng sakit at gulo ng mga Alcaraz. Kinabukasan ng umaga, nang bumalik si Dumo sa ospital, ang kama ni Kislap ay bakante na. Wala na si Laya, wala na ang kanyang anak. Ang malaking kama
Sa mansyon ng mga Alcaraz ay naging mas malawak at mas malamig para kay Dumo. Hindi na siya makatulog. Ang katahimikan ay nakakabingi at ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala at panghihinayang. Wala na siya sa kanyang pinagmamalaking posisyon bilang Chief of Surgery. Wala na ang kanyang ina na sa kabila ng lahat ay kanyang sinunod. Ngunit higit sa lahat, wala ang kanyang anak. Wala si Laya. Sa umaga, tanging isang maliit na bag ang kanyang dinala. Iniwan niya ang lahat ng karangyaan, ang mamahaling kotse, ang mga mamahaling damit, ang mga parangal. Ang kanyang tanging layunin ay ang hanapin si Laya at Kislap. Nag-umpisa ang kanyang paghahanap sa Tondo, sa barangay kung saan nakatira si Laya. Ang sariwang hangin at malinis na kalsada ng Alcaraz Medical Center ay napalitan ng maalikabok na kalye at amoy ng basura na sinasabayan ng amoy ng sariwang isda. Ang mga pamilyar na tanawin na sinubukan niyang kalimutan noon ay ngayon ay kanyang hinahanap. Naglakad siya sa bawat eskinita, sa bawat sulok. Ang kanyang puting polo shirt ay mabilis na nabalutan ng alikabok at pawis. Hindi siya pinapansin ng mga tao. O kung minsan ay tinitingnan siya ng may pagtataka, isang estranghero na naglalakad sa kanilang mundo. Patawad, bulong niya sa isang pusa na dumaan sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay kumikinang sa dilim. Ang salitang patawad ay nagiging isang panalangin, isang pangako sa kanyang sarili. Nakita niya ang maliit na barong-barong ni Laya. Sirang-sira na ito ngayon, tila inabando na, walang tao. Ang mga kapitbahay na inakala niyang kaaway ay naging kanyang mga kaalyado. Isang matandang babae na may hawak na basket ng gulay ang lumapit sa kanya. Ineng Laya, umalis na. Naghahanap ng panibagong buhay. Sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng awa. Dinala niya ang anak niya sa probinsya. Ayaw niyang makita pa ang paghihirap dito. Ang layo ng Marinduque, Ineng. Marinduque. Isang islang probinsya na malayo sa syudad, isang lugar na halos hindi niya alam. Ngunit ang pangalan ay tila isang tanglaw sa dilim. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Kinabukasan, sumakay siya ng bus patungo sa Batangas at pagkatapos ay sumakay ng barko patungo sa Marinduque. Ang biyahe ay mahaba at nakakapagod. Ang amoy ng asin at ang malakas na paggalaw ng barko ay nagdulot sa kanya ng pagkahilo. Ngunit hindi niya ininda ang lahat ng iyon. Ang imahe ni Lislap ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagdating niya sa Marinduque, sinalubong siya ng sariwang hangin at asul na karagatan. Ito ay isang mundo na kabaligtaran ng kanyang dating buhay. Payapa, simple, at malayo sa ingay ng syudad. Ngunit hindi siya narito para magbakasyon. Nagsimula ang kanyang paghahanap sa bawat munisipalidad, sa bawat barangay. Nagtanong siya sa mga tao. Nagpapakita ng larawan ni Laya at Kislap. Ang kanyang balat ay nasunog sa araw. Ang kanyang mga kamay ay napuno ng kalyo. Ang dating maayos na doktor ay naging isang manlalakbay na naghahanap ng kanyang pamilya. Isang araw, sa isang maliit na bayan sa gilid ng karagatan, habang naglalakad siya sa isang merkado, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Dr. Marco. Nakaupo ito sa isang maliit na kainan, kumakain ng halo-halo. Lumapit si Dumo. Marco! Nagulat si Dr. Marco nang makita siya. Dumo, anong ginagawa mo rito? Hinahanap ko sila, Marco. Si Laya at Kislap. Sagot ni Dumo. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamakaawa. Alam kong alam mo kung nasaan sila. Tulungan mo ako. Tiningnan siya ni Dr. Marco. Walang anumang pagkamuhi sa kanyang mga mata, tanging pag-aalala lamang. Umalis sila para sa kapayapaan, Dumo. Hindi ko pwedeng sabihin kung nasaan sila. Alam kong nagkamali ako, sabi ni Dumo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Pero, anak ko siya, Marco. Anak ko si Kislap. Nalaman ko na.
Isang sorpresa ang gumuhit sa mukha ni Dr. Marco. Talaga? Tumango si Dumo. Oo, patawad Marco. Sa lahat ng nangyari, huminga ng malalim si Dr. Marco. Sige, sasabihin ko sa'yo, pero sana Dumo, sana ay alam mo kung ano ang ginagawa mo. Nasaktan mo si Laya ng sobra. Ibinigay ni Dr. Marco ang direksyon, hindi kalayuan, sa isang liblib na bahagi ng baybayin kung saan maraming puno ng niyog at mga nipahot. Isang maliit na komunidad ng mga gumagawa ng handicraft. Nagpasalamat si Dumo kay Dr. Marco at nagmamadaling naglakad. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa pag-asa. Sa wakas, pagdating niya sa lugar, nakita niya ang isang maliit na nipahut na nakatayo sa tabi ng karagatan. Ang bubong ay gawa sa pinatuyong dahon ng niyog. Ang mga dingding ay kawayan. Sa harap nito, may isang maliit na hardin ng mga sariwang gulay. At doon, sa ilalim ng isang puno ng niyog, nakaupo si Laya. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghahabi ng isang bag na gawa sa buri. Ang kanyang buhok ay nakatali. At ang kanyang mukha ay payapa, malayo sa kaguluhan ng syudad. Sa kanyang tabi, nakaupo si Kislap. Nagsusulat ito sa buhangin gamit ang isang stick. Malusog na ngayon. Ang kanyang balat ay may kulay araw. Naglalaro siya, malaya at masaya. Nakatayo si Dumo sa di kalayuan, nakatingin sa kanila. Hindi siya lumapit. Hindi pa siya handa. Kailangan niyang paghandaan ang sandaling ito. Kailangan niyang maging karapat-dapat sa kanila. Nakita niya ang isang maliit na bakanting nipahut, bahagyang sira at gumuho, sa tabi ng kinalaya. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Sa loob ng ilang araw, sinimulan ni Dumo ang paglilinis at pag-aayos ng sirang nipahut. Naghahanap siya ng mga kawayan at dahon ng niyog. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng scalpel, ngayon ay humahawak ng martilyo at pako. Ang kanyang balat ay lalong nasunog. Ang kanyang mga kalamnan ay sumasakit. Ngunit sa bawat pako na kanyang ibinabaon, sa bawat bahagi ng nipahot na kanyang inaayos, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng bubong, nakita niya si Kislap. Nakatayo ito sa di kalayuan, nakatingin sa kanya. Ang bata ay may hawak na maliit na basket ng mangga. "Hello, kuya," sabi ni Kislap. Ang kanyang tinig ay malinaw at malakas. "Bago ka po rito?" Napahinto si Dumo. Bumaba siya mula sa bubong. Yumuko siya, tila nakikipag-usap sa isang kapantay. "Oo, bago lang ako rito. Gusto kong tumira sa tabi ng dagat." Nag-alok ng mangga si Kislap. "Gusto mo po ng mangga? Ang nanay ko po ang nagtanim niyan." Kinuha ni Dumo ang isang mangga. Ang kanyang puso ay puno ng tuwa. Ito ang unang beses na nakipag-usap sa kanya ang kanyang anak. Hindi alam na siya ang ama nito. "Salamat, Kislap," sabi ni Dumo. At sa pagkakataong ito, ngumiti siya ng totoo. "Ang pangalan niyo po?" tanong ni Kislap. "Dumo," sagot niya. "Ang pangalan ko ay Dumo." "Ang nanay ko po ay Laya," sabi ni Kislap. "Ang ganda po ng pangalan niyo, Kuya Dumo." Tumawa si Dumo. Ang tawa ay naramdaman niya mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Isang tawa na matagal nang hindi niya naramdaman. Tiningnan niya si Laya, na ngayon ay nakatingin din sa kanila mula sa kanyang nipahot. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Sa gabing iyon, habang umiilaw ang buwan at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng asin, nakahiga si Dumo sa loob ng kanyang bagong ayos na nipahot. Ang sahig ay kawayan, ang unan ay gawa sa dayami. Malayo sa kanyang dating kama, malayo sa karangyaan. Ngunit ngayon, mas malapit siya sa kanyang pamilya. Isang matandang babae mula sa kabilang bahay ang lumapit sa kanya. Dala ang isang maliit na pinggan ng nilagang mais. "Iho, alam kong bago ka rito, pero sa aming komunidad, tinutulungan namin ang isa't isa," sabi ng matanda. "Ang pangalan ko ay Aling Nena
Meron ka bang pagkain? Kinuha ni Dumo ang pinggan. Salamat po, Aling Nena. Salamat po. Naranasan na niya ngayon ang tunay na bayanihan. Ang init ng loob ng mga simpleng tao. Ang pagmamahal na matagal niyang kinailangan. Ito ang buhay na pinili niya. Ito ang buhay kung saan siya kabilang. Dumating ang gabi nang may banta ng panibagong pagsubok. Ang langit ay unti-unting dumilim, hindi dahil sa paglubog ng araw, kundi dahil sa pagdami ng maitim na ulap. Ang hangin ay nagsimulang humampas ng malakas, nagdadala ng amoy ng malakas na ulan at alat ng karagatan. Isang bagyo ang papalapit at ang mga nipahot sa baybayin ay tila maliliit na laruan na madaling masisira. Nasa loob ako ng aming maliit na tahanan, abala sa pagtitipon ng aming kakaunting gamit sa isang sulok na tingin ko ay pinakaligtas. Si Kislap ay nakaupo sa sahig, nilalaro ang kanyang mga laruang gawa sa kabibe. Sa bawat paglakas ng hangin na dumadampi sa aming mga dingding na kawayan, naramdaman ko ang paglamig ng aking katawan. Ang alaala ng bagyo sa tondo, noong muntik nang mawala si Kislap, ay muling nagbalik. Biglang may malakas na pagyanig sa aming bubong, tila may umalis na piraso ng yero. Ang mga dahon ng niyog na nagsisilbing bubong ay nagsimulang magpakawala ng mga hibla at nakita ko ang bahagyang pagkabutas nito. Mabilis na pumasok ang mga butil ng ulan, lumilikha ng madilim na marka sa sahig. Nay, anong yan? Tanong ni Kislap. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Wala anak, konting pag-ulan lang to. Pilit kong ngiti. Kahit na ang aking puso ay nagsimulang bumilis ang pagtibok. Alam kong hindi ordinaryong ulan ang papalapit. Lumakas pa ang hangin at naramdaman ko ang paggalaw ng buong nipahut. Ang aming munting tahanan ay tila ba isang dahon na ipinapaanod sa malakas na agos. Biglang bumukas ang aming pinto, hindi dahil sa isang tao, kundi dahil sa lakas ng hangin. Lumipad ang mga maliliit na kawayan. Ang lamig at basang hangin ay agad na pumasok. Nagsimulang lumakas ang pag-iyak ni Kislap. Sa labas, sa gitna ng kadiliman at ng galit ng kalikasan, nakita ko ang isang figura na tumatakbo patungo sa amin. Si Dumo. Nakasombrero siya ng isang lumang cap at ang kanyang katawan ay basang-basa na ng ulan. Dalala niya ang isang malaking tabla ng kahoy. Sa kabila ng lakas ng hangin, kitang-kita ko ang kanyang determinasyon. Nag-aalala ako para sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ito panahon para magtanong. Mabilis siyang pumasok sa aming nipahot at agad niyang isinara ang butas sa dingding gamit ang tabla. Isinara rin ang pintong bumukas. Ginawa niya ito ng walang pag-aalinlangan. Tila ba sanay na sanay siyang maging tagapagtanggol. Laya, ayos lang ba kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naglalaman ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay lumipad agad kay Kislap. Dumo! Bulong ko. Ang aming maliit na tahanan ay naging masikip sa aming tatlo. Sa isang sulok na medyo tuyo, umupo kaming magkatabi. Abot kamay ang bawat isa. Ang hangin ay nagpapatuloy sa paghampas sa aming mga dingding. Ang bawat sandali ay tila isang kawalang hanggan. Si Kislap, na nakaupo sa gitna namin, ay nagsimulang manginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking damit. Nay, takot po ako, bulong niya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Dito lang si nanay, anak. Hindi ka namin pababayaan. Napansin ko ang pagtingin ni Dumo kay Kislap. May isang kakaibang lambing sa kanyang mga mata. Isang lambing na hindi ko pa nakita noon. Dahan-dahan, inilagay ni Dumo ang kanyang kamay sa likod ni Kislap at marahang hinaplos ito. Huwag kang matakot, Kislap, sabi ni Dumo. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pag-aliw. Dito lang si Kuya Dumo. Ikukwento ko sa'yo ang paborito kong kwento noong bata pa ako. Gusto mo ba? Tumango si Kislap at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nagsimulang magkwento si Dumo. Hindi ito tungkol sa mga prinsipe o prinsesa.
Ito ay tungkol sa isang maliit na ibon na nawawala sa gitna ng kagubatan at kung paano niya nakita ang kanyang daan pabalik sa kanyang pamilya sa tulong ng mga bituin. Ang kanyang boses ay mababa at malalim at ang bawat salita ay tila isang musika na nagpapatahimik kay Kislap. Habang nagkukwento siya, naramdaman ko ang init ng kanyang balikat na dumadampi sa akin. Ang kanyang amoy, isang halo ng pawis, ulan at dagat, ay biglang naging pamilyar at nakakaaliw. Ang kanyang kamay ay nasa likod pa rin ni Kislap, ngunit paminsan-minsan ay dumadampi ito sa aking hita. Isang matinding antok ang dumaloy sa akin, dala ng pagod at ng init ng katawan ng dalawang lalaki sa aking tabi. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nanatiling ganoon, magkakasama sa isang sulok ng aming maliit na tahanan, habang ang bagyo ay patuloy sa paghampas sa labas. Naramdaman ko ang marahang paggalaw ni Dumo. Akala ko ay aalis siya, ngunit sa halip, inilagay niya ang kanyang braso sa likod ko at inakbayan ako. Hindi ko siya tinulak palayo. Hindi ko rin siya tiningnan. Hinayaan ko lang ang aking ulo na bahagyang sumandal sa kanyang balikat. Para akong isang sisidlan na punong-puno ng tubig. At sa sandaling iyon, ang damdamin ay nagsimulang umapaw. Ang aking puso ay lumambot. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay magaspang, malayo sa dating malambot at maayos na kamay ng isang doktor. Ngunit ang init na dumaloy mula sa kanyang hawak ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Nagsimulang humina ang bagyo. Ang lakas ng hangin ay bumaba. Ang ulan ay hindi na kasing lakas. Isang mahinang tunog mula sa karagatan. Ang paghampas ng mga alon sa baybayin, ang tila nagsilbing lullaby sa aming tatlo. Sa wakas, nakatulog si Kislap sa gitna namin, mahimbing at payapa. Nakatingin ako sa kanyang maliit na mukha. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakanganga. Inangat ko ang aking ulo mula sa balikat ni Dumo. Nagtagpo ang aming mga mata. Ang dilim sa loob ng nipahut ay nagkubli sa aming mga emosyon, ngunit ang init ng aming mga kamay na magkahawak ay nagbigay ng kahulugan sa bawat sandali. Salamat, Dumo. Bulong ko. Salamat sa pagliligtas sa amin. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya. Isang malungkot, ngunit taos-pusong nangiti. Ilang sandali pa, isang maliit na bus ang dumaan sa aming harap. Huminto ito sa tabi ng kalsada. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Dala-dala ang isang briefcase. Nagulat ako. Isang abogado? Sa ganitong oras at sa ganitong lugar. Tumingin sa akin si Dumo. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala. Napalitan ng isang pag-aalala. Sino yan? Tanong niya. Hindi ko alam. Ngunit ang aking puso ay nagsimulang makaramdam ng isang matinding kaba. Alam kong hindi ito isang ordinaryong bisita. Lumapit ang lalaki sa aming nipahot. Ang kanyang mukha ay seryoso. Dala niya ang isang papel. Ang pagdating ng abogado ay tila isang malamig na hampas ng katotohanan na nagpabalik sa akin sa masakit na nakaraan. Ang gabi, na kanina lamang ay puno ng pag-asa at lambing, ay biglang napalitan ng takot at pag-aalala. Mrs. Liwayway Serrano? Tanong ng abogado. Ang kanyang boses ay formal at may awtoridad. Mayroon po akong utos mula sa korte. Isang temporary restraining order laban sa inyo. Inakusahan po kayo ng kidnapping at parental alienation. Kailangan po nating dalhin si Kislap sa kustody ng kanyang lola, si Doña Griselda Alcaraz. Ang mga salita ay tila mga paningit na tumusok sa aking puso. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Hinawakan ko ang kamay ni Dumo nang mahigpit. Si Kislap, na nagising sa kaguluhan, ay nagsimulang manginig. Kidnapping, parental alienation? Ulit ko, ang aking boses ay hindi makapaniwala. Hindi ko kinidnap ang anak ko. Ina ako. At anong lola? Hindi siya nagpakita ng pagmamahal kay Kislap kailanman. Miss Serrano, mayroon pong kopya ng birth certificate si Doña Griselda
na nagpapakita na si Dr. Dalmacio Alcaraz ang ama. Paliwanag ng abogado, hindi pinapansin ang aking pagtanggi. At meron din po siyang hawak na ebidensya na hindi ninyo kayang bigyan ng sapat na pangangalaga ang bata, ang inyong tirahan, ang inyong financial status. Isang mainit na galit ang bumalot sa akin. Ito ang ginamit niya. Ang aming kahirapan, ang aming simpleng buhay. Hinarap ko si Dumo, ang aking mga mata ay puno ng pagtataka. Dumo, alam mo to? Ito ba ang dahilan kaya ka nandito? Para kunin si Kislap mula sa akin? Umiling si Dumo. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Laya, hindi. Hindi ganoon. Hindi ko alam na gagawin to ni Mama. Nandito ako para protektahan kayo. Protektahan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo sa akin? Ang aking boses ay tumataas. Serrano, kung hindi po kayo susunod sa utos ng korte, mapipilitan po kaming gumamit ng puwersa, sabi ng abogado, at naglabas siya ng isang cellphone. Tila may tatawagan siya. Hindi! Sigaw ko. Niyakap ko si Kislap ng mahigpit. Hindi ko ibibigay ang anak ko. Biglang humakbang si Dumo sa harap ko, hinarangan ng abogado. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang tindig ay puno ng bagong awtoridad. Hindi na siya ang dating Dumo na natatakot sa kanyang ina. Attorney? Sabi ni Dumo. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. May mali sa impormasyon ng inyong kliyente. Ako si Dr. Dalmacio Alcaraz at kasama ko ang aking anak at ang kanyang ina. Nagulat ang abogado. Dr. Alcaraz? Ngunit, pinirmahan ninyo ang isang affidavit na nagpapatunay na hindi kayo magbibigay ng suporta kay Miss Serrano. Ang affidavit na yon ay batay sa kasinungalingan. Sagot ni Dumo. Ang kanyang tinig ay puno ng kapusukan. Ako ang ama at ako ang magpapatunay sa lahat ng ebidensya na ang aking ina, si Doña Griselda Alcaraz, ang may pakana ng lahat ng panlilinlang na ito, kabilang na ang pekeng liham na sumira sa aking pamilya. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang lukot-lukot na kopya ng paternity test. Ipinakita niya ito sa abogado. Nanlaki ang mga mata ng abogado. Dahan-dahan niyang tinago ang kanyang cellphone. May DNA test po kayo, Dr. Alcaraz? Oo, at handa akong iharap ito sa korte. Handa rin akong isumpa na ang aking ina ang nagmanipula sa lahat ng nangyari at handa akong ipakita ang lahat ng ebidensya, sabi ni Dumo. At sa tingin ko, ang kaso ng kidnapping ay mas angkop sa aking ina dahil sa kanyang pagtatago ng aking anak sa loob ng 6 na taon. Ang mukha ng abogado ay namutla. Ngunit, ito ay seryosong akusasyon, Dr. Alcaraz. Alam ko, sabi ni Dumo, at handa akong harapin ang lahat ng kahihinatnan. Ang tanging hiling ko lang ay protektahan ang aking anak at ang kanyang ina. Tumingin sa akin si Dumo at sa kanyang mga mata, nakita ko ang kanyang sinseridad. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa aking dibdib. Ang lalaking minsang nagtaksil sa akin ay ngayon ay nagtatanggol sa akin. Kung ganoon po, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay nag-aalinlangan. Kailangan po naming ipatawag ang isang emergency hearing sa Cebu sa lalong madaling panahon. Haharapin namin ang lahat, sagot ni Dumo. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi tayo mag-iisa, Laya. Kinuha ko ang kamay ni Dumo. Ang kanyang mga daliri ay magaspang, ngunit ang init nito ay nagbigay sa akin ng lakas. Kinabukasan lumipad kami patungong Cebu, hindi bilang mga kaaway, kundi bilang isang pamilya na magkasamang haharap sa pagsubok. Kasama namin si Dr. Marco na nagbigay ng kanyang buong suporta. Sa loob ng korte, ang lahat ay seryoso at formal. Si Doña Griselda ay naroroon, nakaupo sa kanyang silya, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Hindi niya inasahan na susuklaman siya ng sarili niyang anak. Tumayo si Dumo. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag
habang ibinubunyag niya ang lahat ng panlilinlang ng kanyang ina, ang pekeng liham, ang pagtatago ng kanyang pagbubuntis, ang kanyang pagmanipula sa kanyang desisyon. Ipinakita niya ang DNA test. Ang lahat ng ebidensya ay nagpapakita ng katotohanan. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Dumo, naramdaman ko ang pagbagsak ng kapangyarihan ni Doña Griselda. Ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang pagiging Doña Griselda, ang reyna ng mga Alcaraz, ay unti-unting naglalaho. Nang matapos si Dumo, nagbigay ako ng aking testimonya. Ibinahagi ko ang lahat ng hirap na dinanas ko bilang isang ina. Ang mga sakit na pinagdaanan ko dahil sa kasinungalingan. Ang aking boses ay puno ng emosyon, ngunit hindi na ng galit, kundi ng pagmamahal para sa aking anak. Ang hatol ng korte ay pabor sa amin. Ibinigay sa akin ang full custody kay Kislap. Si Doña Griselda ay pinagbawalan na lumapit sa amin. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Nang marinig ang hatol, isang malakas na tunog ang narinig mula sa upuan ni Doña Griselda. Hawak niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding sakit. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Isang doktor ang agad na lumapit sa kanya. Naku po, inatake po siya. Napatingin ako kay Dumo. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Hindi niya gusto na mangyari ito sa kanyang ina. Ngunit ito ang bunga ng kanyang sariling kasamaan. Lumabas kami sa korte. Niyakap ko si Kislap ng mahigpit. Ligtas na tayo, anak. Bulong ko. Ligtas na tayo. Inangat ni Kislap ang kanyang maliit na kamay at inilagay ito sa pisngi ni Dumo. Tatay? Tanong niya. Nagulat si Dumo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Yumuko siya at niyakap si Kislap ng mahigpit. Oo, anak. Ako ang tatay mo. Para akong binuhusan ng mainit na tubig. Ito ang golden moment. Ito ang sandaling pinakahihintay ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan, may isang bagay pa ring gumugulo sa aking isipan. Ang nakaraan. Ang sakit na dinulot niya. Dumo, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Salamat sa lahat. Salamat sa pagtatanggol sa amin. Pero kailangan ko ng oras. Binitawan niya ang kamay ko. Ang kanyang ngiti ay nawala. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Ngunit tumango siya. I understand, sabi niya. Hihintayin kita. Hihintayin ko kayo. Ang Marinduque ay naging kanlungan namin. Isang buwan na ang lumipas mula nang matapos ang paglilitis, ngunit ang anino ng nakaraan ay nananatili pa rin sa aking puso. Si Dumo ay nanatili sa kabilang ni Pahut. Hindi niya ako pinilit. Hindi siya nagmadali. Hinayaan niya akong maghilom sa sarili kong bilis. Patuloy si Dumo sa kanyang simpleng buhay. Nag-alok siya ng libreng serbisyong medikal sa mga residente ng komunidad, lalo na sa mga mangingisda at magsasaka na walang kakayahang magpatingin sa doktor sa syudad. Ang kanyang mga kamay, na dating sanay sa mamahaling instrumento, ay ngayon ay humahawak na ng mga simpleng gamot at band-aid. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng pag-asa sa mga tao. At sa bawat ngiti na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga pasyente, naramdaman ko ang kanyang tunay na pagbabago. Si Kislap ay masaya. Malusog na ngayon ang kanyang puso. Araw-araw, lumalabas siya upang maglaro sa tabing dagat kasama ang ibang mga bata. At madalas, kasama niya si Dumo. Nagtuturo si Dumo kay Kislap kung paano magtayo ng sandcastle, kung paano manghuli ng isda gamit ang simpleng pamamaraan at kung paano gumawa ng lampion na gawa sa kawayan at papel. Ang mga mata ni Dumo ay puno ng pagmamahal sa bawat pagtawa ni Kislap. Minsan, kapag naglalakad ako sa tabing dagat, nakikita ko silang dalawa. Ang sikat ng araw ay gumuguhit ng kanilang mga anino sa buhangin. Si Dumo ay nakayuko, nakikinig sa kwento ni Kislap. Isang kirot ang nararamdaman ko sa aking dibdib. Isang halo ng kaligayahan para sa aking anak.
at isang matinding pangungulila sa pamilya na matagal nang nawala sa akin. Isang hapon, habang abala ako sa paggawa ng handicraft sa labas ng aming nipahut, lumapit si Dumo. Dala niya ang isang bag ng sariwang isda na nahuli niya. Laya, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Gusto mo ba akong tulungan magluto? Tumango ako. Habang nagluluto kami sa maliit na lutuan sa labas, ang init ng apoy ay dumampi sa aming mga mukha. Ang amoy ng inihaw na isda at ang alat ng dagat ay lumikha ng isang nakakaaliw na ambiance. Madalas mo bang ginagawa ito? Tanong ko, habang nilalagyan ko ng asin ang isda. Ngumiti siya. Ngayon lang, pero enjoy naman ako. Masarap pala magluto ng pagkain na alam mong kakainin ng mga mahal mo. Ang kanyang mga salita ay tila isang baling kristal na dumaan sa aking puso. Mahal mo, ang salitang yon ay matagal nang hindi ko narinig mula sa kanya. Laya, sabi niya. Ang kanyang tinig ay naging mas seryoso. Gusto ko lang malaman mo, araw-araw, pinagsisisihan ko ang lahat ng nangyari. Ang bawat salita ko, ang bawat desisyon ko. Sana ay naging matapang ako noon. Sana ay pinakinggan kita. Sana ay hindi ako naniwala sa mga kasinungalingan. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pagsisisi. Ang dating pagmamataas ay wala na. Ang nakikita ko ay isang lalaking nagbago. Isang lalaking nagdurusa. Mahirap, Dumo, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pait. Ang sakit na dinulot mo. Ang sakit na dinulot ng mama mo. Mas matindi pa sa anumang bagyo. Hindi ganoon kadali burahin ang 6 na taon ng paghihirap. Alam ko, sagot niya. At hindi ko hinihingi na burahin mo. Ang hinihingi ko lang ay bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon upang patunayan sa'yo na karapat-dapat ako sa iyong kapatawaran, sa pagmamahal mo, sa pamilyang ito. Tumahimik kami sandali. Ang tanging naririnig lamang ay ang pagkaluskos ng apoy sa ilalim ng kaldero at ang malambing na paghampas ng mga alon sa baybayin. Ang dilim ay unti-unting lumalalim at ang mga bituin ay nagsimulang kumislap sa kalangitan. Nang matapos kaming magluto, sabay kaming kumain sa labas ng nipahut. Si Kislap ay masayang kumakain ng inihaw na isda. Ang kanyang tawa ay isang musika sa aming pandinig. Habang nakaupo kami sa buhangin, pinagmamasdan ng karagatan na pinipintahan ng kulay pilak na liwanag ng buwan, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Ang lahat ng galit at hinanakit sa aking puso ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang mainit na pakiramdam. Naalala mo pa ba yung pangarap natin, Dumo? Tanong ko. Yung magtayo ng bahay na may simpleng hardin sa tabi ng dagat? Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding pag-asa. Oo, naaalala ko. Akala ko ay hindi na yan matutupad. Siguro, hindi pa huli ang lahat, sabi ko. At sa pagkakataong yon, ngumiti ako ng totoo. Marahan siyang humakbang palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa aking mga labi. Ang hangin ay tila bumagal ang pagdaloy. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang kamay sa aking pisngi. Ang kanyang mga daliri ay magaspang, ngunit ang kanyang hawak ay puno ng lambing. Isang matamis na kuryente ang dumaloy sa aking katawan. Hindi ko siya tinulak palayo. Sa halip, ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan ko ang sarili kong lumubog sa sandaling iyon. Ang kanyang labi ay marahang dumampi sa akin. Isang malambing at maingat na halik, puno ng panghihinayang at pag-asa. Ito ay hindi isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pangako. Isang pangako ng pagbabago, ng paghilom. Ang lahat ng sakit sa aking puso ay tila nagsimulang maglaho sa init ng kanyang halik. Nang humiwalay kami, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. Ngumiti ako sa kanya, isang nangiti na ngayon
ay puno na ng kapatawaran. Huwag ka nang umalis, Dumo. Bulong ko. Dito ka na lang. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding kagalakan. Niyakap niya ako ng mahigpit, ngunit may paggalang. Hindi siya nagmadali. Hinayaan niya lang ang aming mga katawan na magkadikit. Hinayaan niya ang init ng kanyang katawan na umagos sa akin. Naramdaman ko ang kapayapaan na matagal kong hinahanap. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot sa nakaraan. Ito ay nangangahulugang pagtanggap sa nakaraan at pagbibigay ng pagkakataon sa hinaharap. Kinabukasan ng umaga, habang ang araw ay sumisikat sa karagatan, sabay kaming naglakad ni Dumo sa tabing dagat. Hawak niya ang aking kamay. Sa kabilang banda, si Kislap ay tumatakbo, naglalaro sa buhangin. Laya, sabi ni Dumo, gusto ko sanang bisitahin si Mama. Gusto kong makita kung kumusta na siya. Napatingin ako sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Alam kong sa kabila ng lahat ng ginawa ni Doña Griselda, nananatili pa rin siyang ina ni Dumo. Sige, sagot ko. Pero, kailangan nating magkasama bilang isang pamilya. Ang biyahe pabalik sa Cebu ay puno ng iba't ibang emosyon. Ang kaguluhan at sakit ng nakaraan ay nanatili pa rin sa aming isipan. Ngunit ngayon ay may kasama ng pag-asa at pagmamahalan. Hawak ni Dumo ang aking kamay sa buong biyahe. Ang kanyang init ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Si Kislap ay mahimbing na natutulog sa aming gitna. Ang kanyang maliit na mukha ay payapa. Pagdating namin sa Alcaraz Mansion, ang dating nagliliwanag na mansyon ay tila mas tahimik at malungkot. Ang mga halaman sa hardin ay bahagyang nalanta. Ang buong paligid ay nagpapakita ng isang nawawalang sigla. Sa loob ng mansyon, nakita namin si Doña Griselda. Nakaupo siya sa isang wheelchair. Ang kanyang katawan ay payat na. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. At ang kanyang mga kilos ay mabagal at hirap. Hindi na siya ang dating matikas at mapagmataas na Doña Griselda. Ang kanyang stroke ay nag-iwan ng malalim na marka. Nang makita niya kami, isang maliit na paggalaw ang naganap sa kanyang mga labi. Tila may sasabihin siya. Ngunit tanging isang mahinang tunog lamang ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Mama, sabi ni Dumo, at lumapit siya sa kanyang ina. Lumuhod siya sa harap nito. Hawak niya ang kamay ng kanyang ina na ngayon ay malambot at walang lakas. Mama, nandito na po kami. Hindi siya sumagot. Ngunit isang maliit na patak ng luha ang dumaloy mula sa sulok ng kanyang mata. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Doña Griselda na umiyak. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang matinding kalungkutan at pagsisisi. Tiningnan ako ni Dumo. Alam kong iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Ang kanyang ina, sa kabila ng lahat ng kasamaan nito, ay kanyang ina pa rin. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kamay ni Kislap. Kislap! Bulong ko. Mano po kay Lola? Tiningnan ako ni Kislap. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ngunit sa huli, tumango siya. Lumapit siya sa kanyang lola. Dahan-dahang kinuha ang kamay nito at inilagay sa kanyang noo bilang tanda ng paggalang. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagyanig ang dumaloy sa katawan ni Doña Griselda. Isang mahinang pag-ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Kislap. Isang sandali ng pagkilala at isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi kami nagtagal sa mansyon. Walang galit. Walang paghihiganti. Tanging isang pagbisita ng pamilya. Hindi kami nanatili sa karangyaan na minsan ay pilit na ibinibigay sa akin ni Dumo. Hindi na yon ang aming mundo. Bumalik kami sa Marinduque, sa aming maliit na nipahot sa tabi ng dagat. Ito ang aming tahanan. Ito ang aming kaharian. Sa gabi ng Pasko, magkakasama kaming naghanda ng Noche Buena. Si Kislap ay masayang naglalagay ng mga dekorasyon sa aming maliit na Christmas tree na gawa sa kahoy. Si Dumo ay abala sa pag-ihaw ng isda. At ako naman
ay naghahanda ng mga kakanin. Nay tatay, tignan niyo po, sigaw ni Kislap at ipinakita niya ang isang maliit na lampion na gawa sa kawayan at papel na may disenyo ng isang bituin. Ito ang parol na itinuro sa kanya ni Dumo. Napakaganda nito. Ang ilaw na nanggagaling sa loob ay tila isang maliit na bituin na kumikinang sa dilim. Diyan natin ilalagay sa harap ng bahay, sabi ni Dumo, at inilagay niya ang kanyang braso sa aking balikat. Sabay kaming lumabas. Sa ilalim ng buong buwan at ng milyon-milyong bituin sa kalangitan, isinabit namin ang parol sa harap ng aming nipahot. Ang ilaw nito ay nagbigay ng isang mainit na kislap sa aming paligid. Niyakap ko si Dumo. Niyakap din namin si Kislap. Ang aming maliit na pamilya ay ngayon ay buo na. Hindi perpekto, ngunit puno ng pagmamahal. Ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa laki ng bahay, sa dami ng pera, o sa posisyon sa lipunan. Ito ay nakikita sa puso, sa pagmamahalan, sa pagpapatawad at sa kakayahang magsimulang muli. Ang mga pangarap namin noon, ang simpleng buhay na aming pinangarap, ay ngayon ay totoo na. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng sakit, ay nagdulot ng isang bagay na mas maganda, mas matibay, at mas totoo. 5 taon na ang lumipas. Ang Marinduque ay nanatiling tahimik at payapa. Ngunit ang aming maliit na komunidad ay nagkaroon ng bagong kislap. Sa tabi ng dagat, nakatayo na ngayon ang isang maliit, ngunit moderno at malinis na klinika. Ang pangalan nito ay Kislap Heart Center. Ito ang pangarap ni Dumo na naging realidad. Isang libreng klinika para sa mga nangangailangan na ang disenyo ay akin namang pinangasiwaan. Punong-puno ng mga disenyong naglalayong magbigay ng init at pag-asa. Si Dr. Dalmacio Alcaraz, ang dating golden hands ng syudad, ay ngayon ay doktor. Dumo ng Marinduque, isang doktor ng bayan na masaya sa kanyang simpleng buhay, nakikinig sa mga kwento ng kanyang mga pasyente at nagbibigay ng pag-asa sa bawat paggamot. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling dalubhasa, ngunit ngayon ay may kasama ng puso na puno ng habag. Hindi na niya hinahabol ang mga parangal o reputasyon. Ang tanging parangal na nais niya ay ang makita ang kanyang pamilya at komunidad na malusog at masaya. Ako, si Laya, ay patuloy sa aking pagiging interior designer, ngunit ngayon ay hindi na para sa mga mamahaling bahay. Ang aking mga disenyo ay nakatuon sa paglikha ng mga espasyo na magbibigay ng kapayapaan at paggaling. Maraming proyektong panlipunan ang aming binuo sa isla na pinangungunahan ng aming maliit na heart center. Ang mga alaala ng sakit at paghihirap ay nananatili. Ngunit ito ay nagsilbing pundasyon ng aming lakas at pag-asa. Si Kislap ay isang malusog at masiglang batang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng ningning at ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Mahilig siya sa dagat at madalas siyang nakikipaglaro sa buhangin. Nagtatayo ng mga sandcastle na ipinagyayabang niya sa kanyang tatay. Ang aming simpleng tahanan ay puno ng kanyang tawa at ng kanyang mga gawa-gawang sining. Kung mayroon mang natutunan ng aming pamilya, ito ay ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga material na bagay o sa posisyon sa lipunan. Ito ay nasa pagmamahalan, pagpapatawad, at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Naging posible ang paghilom hindi dahil sa paglimot sa nakaraan, kundi dahil sa pagtanggap nito at pagpili na bumuo ng isang mas magandang kinabukasan mula sa mga piraso. Si Doña Griselda ay nanatili sa mansyon sa Cebu, nag-iisa. Paminsan-minsan ay dinadalaw siya ni Dumo, ngunit ang kanilang relasyon ay nanatiling formal at malamig. Ang pag-iisa ang naging pinakamabigat na parusa sa kanya. Ang kanyang ambisyon ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng tanging pamilya na kanyang pinaghirapan. Ngunit sa kanyang pagtanda, may mga sandali na tila nakikita ko ang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata
Isang katotohanang marahil ay huli na para magbago. Ang pinakamahalagang aral ay hindi ito ang wakas ng kwento, kundi ang simula ng isang bagong kabanata. Ang pagpapatawad ay hindi nagpapahina sa atin. Ito ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magpatuloy. Ang pagmamahal ay hindi naghahanap ng perpekto. Ito ay nagtatayo ng perpekto mula sa mga pagkukulang. Sa bawat paghampas ng alon sa baybayin, sa bawat pagtibok ng puso ni Kislap, at sa bawat sikat ng araw na bumubungad sa aming maliit na heart center, naramdaman namin ang kapayapaan. Ang lahat ng sakit ay nagdulot ng isang mas matibay na pag-ibig. Isang pag-ibig na nagpapatunay na ang pinakamaliwanag na kislap ay hindi matatagpuan sa mga bituin sa itaas, kundi sa init ng isang tunay na pamilya.